Ang 37 taong gulang na si Carrie Farber ay ang tipo ng taong mapapansin mo kapag pumasok siya sa isang silid. Mayroon siyang nakakatawang tawa at ngiti na nagpaparamdam sa mga tao na malugod siyang tinatanggap. Pinaliliwanag niya ang isang silid. Sasabihin ng kanyang kaibigang si Emilong kalaunan hindi mo maiwasang mapansin siya. Isa siyang computer programmer na mahusay sa isang dosenang mga programming language. Nakakuha siya ng associate degree mula sa Iowa Western Community College at noong 2012 ay natamo niya ang kanyang pangarap na trabaho bilang isang programmer analyst sa West Corporation. Sa Omaha, nagbibiyahe siya ng 1 oras papunta at pabalik mula sa kanyang tahanan sa Macedonia, Iowa, isang maliit na bayan na may 400 katao lamang. Ngunit ang tunay na ipinagmamalaki at ikinagagalak ni Carrie ay ang kanyang anak na si Maxwell. Si Max ay 14 na taong gulang noong 2012 at bihirang lumiban si Carrie sa kanyang mga sports, game o band concert. Isa siyang dedikadong ina. Nasuri siyang may bipolar disorder noong huling bahagi ng kanyang edad 20, ngunit pagsapit ng 2012, maayos na ang kanyang pag-inom ng gamot at umuunlad. May 3 tatoo si Kay, isang Aztec sun sa kanyang itaas na likod, isang simbolo ng yin-yang at karakter na Tsino sa kanyang hita, at sa kanyang kaliwang paa, isa pang simbolo ng Tsino. Ang ibig sabihin nito ay ina. Noong tagsibol ng 2012, sinusubukan ni Dave Crower na magsimulang muli. Kamakailan lamang ay humiwalay ang 35 taong gulang na mekaniko ng sasakyan sa kanyang matagal ng kasintahang si Emmy Flora na may 2 silang anak. Lumipat siya sa Omaha at nagtrabaho bilang tagapamahala ng isang talyer ng pagkukumpuni ng sasakyan. Pagkatapos ng mga taon sa isang tapat na relasyon, malinaw sa kanya kung ano ang gusto niya ngayon. Hindi siya naghahanap ng anumang seryoso. Nag-sign up siya sa Plenty of Fish, isang dating site, at nilinaw ang kanyang mga intensyon sa mga babaeng nakilala niya. Nang tagsibol na iyon, nagsimula siyang kaswal na makipagkita sa isang babaeng nakilala niya online. Si Shana Elizabeth Golia, nakilala bilang Liz, ay isang 37 taong gulang na solong ina ng 2 anak na nagpapatakbo ng sarili niyang negosyo sa paglilinis ng bahay. Mula sa simula, sinabi ni Dave kay Liz na nakikipag-date siya sa ibang mga babae. Hindi niya hinahanap ang pangako. Sinabi ni Liz na ayos lang sa kanya ang kasunduang iyon, ngunit lihim niyang gusto ang permanenteng relasyon. Siya ay mapang-api. Palagi ang tumatawag at nagte-text kay Dave. Nagsiselo sa atensyon nito. Pagkatapos, noong Oktubre 2012, isang babae ang pumasok sa talyer ni Dave. Kailangan niyang ipagawa sa kanyang Ford Explorer. Hindi maiwasan ni Dave na mapansin siya. Ang ganda niya. Naisip niya. May mga spark sa pagitan nila. Ngunit nasa trabaho siya at kumakatawan sa kanyang kumpanya. At pakiramdam niya ay hindi siya makakagawa ng hakbang. Pagkalipas ng ilang linggo, natagpuan niya ang parehong babae sa Plenty of Fish. Ang pangalan nito ay Carrie Farah. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanilang unang date ay noong ika-29 ng Oktubre, 2012. Pumunta sila sa isang restaurant sa Omaha. Kalaunan ay naalala ni Dave. Nalabis silang nabighani sa isa't isa. Sa kanilang date, paulit-ulit na tinatawagan at tinext siya ni Liz. Nilinaw ni Dave ang pagmamahal niya kay Carrie. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa apartment ni Dave at doon sumupot si Liz. Sa pinto, sinasabing kailangan niyang kunin ang ilang gamit na naiwan. Doon, sa pasilyo, nagkita ang 2 babae. 1-0 segundo. Iyon lang, 1-0 segundong pagkikita. Tila hindi ito pinansin ni Carrie. Ngunit para kay Liz Golia, ang maikling pagpanaw na iyon
Ang nagtakda ng kapalaran ni Carrie Father. Sa sumunod na ilang linggo, patuloy na nagkikita sina Carrie at Dave. Malapit ang kanyang trabaho sa apartment ni Dave at palagi silang nagkikita. Walang naghahanap ng seryosong bagay, ngunit may potensyal doon. Natagpuan ni Dave ang sarili na muling pinag-iisipan ang kanyang patakaran sa kawalan ng pangako. Kay Carrie, mayroong kakaiba. Sinabi niya na may potensyal para sa pangmatagalang iyon. Noong ika-9-9 at ika-1-0 ng Nobyembre, ang Ford Explorer ni Curry ay sinira sa Macedonia. Kalaunan ay ipinapakita ng mga record ng telepono na si Liz ay tumawag ng 6 sa bahay ni Carr gamit ang Star 67 upang itago ang kanyang caller ID. Noong ika-12 ng Nobyembre, tinanong ni Carrie si Dave kung maaari ba siyang manatili sa apartment nito sa loob ng linggo. Mayroon siyang malaking proyekto sa trabaho at ayaw niyang magmaneho ng 1 oras pa uwi bawat gabi. Pumayag si Dave. Inayos niya na si Max ay tumira kasama ang kanyang ina, si Nancy Rainey, sa loob ng linggo. Noong umaga ng ika-13 ng Nobyembre, 2012, bandang 7:07 ng umaga. Hinalikan ni Dave si Carrie ng paalam habang paalis ito papunta sa trabaho. Gising si Carrie gamit ang kanyang laptop computer. Mayroon pa siyang buong araw sa West Corporation. Iyon ang huling pagkakataon na may nakakita kay Carrie. Ama na buhay. Nang umagang iyon, bandang 11 ng umaga, nakatanggap si Dave ng text mula sa telepono ni Carrie. Kakaiba ito. Tinatanong niya kung dapat ba silang magkasamang tumira. Binalikan si Dave. 2 linggo pa lang silang nagde-date. Nag-text siya pabalik. Magalang at tumatanggi. Halos kaagad. Dumating ang isa pang text. CJ, galit ako sa iyo. May iba akong karelasyon. Ayoko nang makita kang muli. Naguluhan si Dave. Napakabilis magbago ng tono. Pag-uwi niya galing trabaho ng gabing iyon, nawala lahat ng gamit ni Carr sa apartment niya. Lahat, damit niya, laptop niya, at personal niyang gamit. Parang hindi pa siya napunta doon. Pagkalipas ng 2 araw, noong ika-15 ng Nobyembre, nakatanggap ang employer ni Guy sa West Corporation ng text message. Nakasaad doon na re-resign na ni Carrie ang kanyang trabaho. Inirekomenda rin ng mensahe si Shana Golia bilang kapalit. Nang araw ding iyon, nag-apply si Liz Golia para sa posisyon ni Guy. Sa mga sumunod na araw, ang mga mensahe mula sa mabilis na tumunog ang telepono ni Guy. Ang paborito kong gawin ay tumayo sa labas at tumitig sa iyo. Galit na galit ako sa iyo, kaya gusto kong manakit sa puso mo. Nakakagulat at tiyak ang mga mensahe na naglalarawan sa suot ni Dave, sa ginagawa niya, at nagpadala ng mga litrato at video niya. Ano ang lasa ng kape? Tanong ng isang mensahe habang nakaupo siya sa isang kainan. Noong ika-16 ng Nobyembre, iniulat ni Nancy Rainey ang pagkawala ng kanyang anak sa Potawatomi County Sheriff's Office sa Council Bluffs, Iowa. Alam niya agad na may mali. Hindi ito katulad ni Carrie. Ipinaliwanag ni Nancy na si Carrie ay na-diagnose na may bipolar disorder, ngunit maayos na ang kanyang pag-inom ng gamot. Hindi siya ang tipo ng taong basta nalang lalayo sa kanyang anak, sa kanyang trabaho, sa kanyang buhay. Agad na binaliwala ng pulisya ang mga alalahanin ni In. Naniniwala silang tumigil na si Carrie sa pag-inom ng gamot at kusang loob na nawala. Karaniwang pangyayari raw ito, sabi nila. Iginiit ni Nancy na may mali. Ang mga text na natatanggap niya mula sa telepono ni Guy ay talagang hindi akma sa karakter. May kamalayan si Carrie sa bantas, ngunit ang mga mensaheng ito ay puno ng mga pagkakamali sa gramatika. Ang mga ito ay masasama at mapuot at hindi iyon si Carrie. Nagmakaawa si Nancy sa pamamagitan ng text na marinig ang boses ng kanyang anak na babae. Hindi kailanman dumating ang mga tawag. Si Max na kaka-15 taong gulang pa lamang ay sinubukang beripikahin ang pagkakakilanlan ng kanyang
Ina sa pamamagitan ng Facebook. Nagpadala siya ng 3 tanong na tanging ang ina lamang ang makakaalam ng mga sagot. Walang tugon. Hinintay niya ang kanyang ina na dumating at sunduin siya gaya ng ipinangako ng mga text. Hindi ito dumating. Dumating at lumipas ang Thanksgiving. Lumipas ang kaarawan ni G. Kaarawan ni Max. Noong Disyembre 2012, pumanaw ang asawa ni Inke na si Dennis. Hindi dumalo si Carrie sa libing. Para kay Nancy, hindi maisip na mamimiss ni Carrie ang isang napakahalagang kaganapan ng pamilya. May mali talaga. Noong Enero 2013, nakita ni Dave ang Ford Explorer ng car sa isang parking lot malapit sa kanyang apartment. Nakilala niya agad ito. Pinaghirapan niya ito. Kinuhanan niya ng litrato ang plaka ng numero at ipinadala sa pulisya ng Omaha. Nang halughugin ng mga opisyal ang kotse, isa lamang na fingerprint ang kanilang nakita sa isang lalagyan ng mint. Hindi ito tugma kay Carrie o sa sinuman sa pambansang database ng FBI noong panahong iyon. Pagkalipas ng ilang buwan, na-download ng pulisya ang mga nilalaman ng mga teleponong pagmamay-ari ni na Dave at Liz, ngunit nabigo silang maayos na masuri ang datos. Ang ebidensya ay nanatiling hindi nasuri sa loob ng maraming taon. Kung agad itong sinuri, maaaring mas maaga sanang nalutas ang kaso. Ngunit lalo pang tumitindi ang kampanya ng panliligalig. Paulit-ulit na binago ni Dave ang kanyang numero ng telepono. Patuloy ang mga mensahe. Gayunpaman, nasa bingit na siya ng pagkabalisa. Sinabi niya na hindi siya makapagpahinga, hindi siya kailanman susuko. Palagi siyang nakatingin sa kanyang balikat. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga banta laban sa kanyang mga anak, mga partikular na detalye tungkol sa kanyang buhay na siyang ikinatakot niya. Si Liz ay nakakatanggap din ng mga mensahe di umano mula kay Carrie. Noong Agosto 2013, sinunog ang bahay ni Liz. At lahat ng 4 niyang alagang hayop ay napatay. 2 aso, 1 pusa at 1 ahas. May mga email na dumating di umano mula kay Carrie na nagsasabing responsable sa sunog. Ninakaw ang baril ni Dave mula sa kanyang apartment. Noong Enero 2014 na, 1 ladrilyo ang inihagis sa bintana ng apartment ni Dave habang kasama niya ang ibang babae. Si Emmy Flora, dating kasintahan ni Dave at ina ng kanyang mga anak, ay tinatarget din. Nakatanggap siya ng mga mensaheng nagbabanta. Sa ngayon, mga taon na ang lumipas. 15,000 email. Sa pagitan ng 25,000 at 50,000 text message. Ito ay halos isang full-time na trabaho, 40 hanggang 50 oras bawat linggo na ginugugol sa pagpapahirap sa buhay ng lahat ng sangkot. 20 hanggang 30 peking email account ang nilikha, lahat ay may mga baryasyon ng pangalan ni Dee. Sa kabuuan, mahigit 60 email account ang sangkot. Ang kaso ay itinapon sa cold case shelf. Si Carrie father ay nawawala ng mahigit 2 taon. Ang kanyang mga bank account ay walang ipinakitang aktibidad, walang mga transaksyon, walang pagwi-withdraw. Wala. Ang kaso ay naglaho bilang isang file ng nawawalang tao na walang aktibong investigasyon. At sa buong panahong iyon, ang reputasyon ni Carrie father sa Macedonia ay sinisira. Naniniwala ang maliit na komunidad na siya ay isang mapanganib na stalker na nag-iwan sa kanyang anak. Ang tsismis at panghusga ay tumagal ng taon. Patuloy na nakatanggap si Nancy ng mga misteryosong mensahe mula sa mga social media account na umano'y pagmamay-ari ng kanyang anak na babae na nagsasabi sa kanya na huwag siyang hanapin. Tiniis ng pamilya ang mga bakasyon. Nang wala si Carrie,
Hindi nawala ng pag-asa si Nancy, ngunit habang ang mga buwan ay naging mga taon, lalong nahirapang maniwala na makikita pa nila siyang muli. Para kay Dave, ang buhay ay hindi na matiis. Siya ay nabubuhay sa patuloy na takot. Ang panggigipit ay hindi tumigil. Ang mga mensahe ay walang humpay, palaging nagmamasid, palaging nagbabanta. Tumaas ang kanyang timbang sa 30. Siya ay umiinom ng marami gabi-gabi para lang makayanan ang stress. At si Liz na patuloy niyang nakikita paminsan-minsan ay laging nariyan, tila sumusuporta, tumatanggap ng mga mensahe mismo mula sa babaeng pinaniniwalaan nilang lahat na si Carrie. Noong tagsibol ng 2015, sina Sergeant Jim Doty at Deputy Ryan Avis mula sa Potawatomi County Sheriff's Office ay nagboluntaryo na buksan muli ang cold case. Pinag-usapan nila ang paglaho ni Nivy. Paminsan-minsan sa opisina, may kung anong kumukulit sa kanila. Sina Doty at Avis ay nagpuri. Sinikap ni Avis na patunayan na buhay pa si Carrie. Sinikap ni Doty na patunayan na patay na siya. Agad na napansin ni Avis ang isang bagay na mahalaga. Hindi normal para sa mga matatanda na bumangon lang at umalis at hindi gumastos ng pera. Sinabi niya na ang mga bank account ni Guy ay hindi gumagana ng mahigit 2 taon. Noong Mayo 2015, kinapanayam ng mga investigador si Nancy Rainey. Siya ang unang otoridad na nagpatunay sa kanyang mga alalahanin. Binigyan sila ni Nancy ng mahahalagang ebidensya. Isang larawan ng tseke na nagkakahalaga ng $5,000 na umano'y galing kay Carrie para sa mga muebles. Ang tseke ay kitang-kita ang lagda ni Shanna Golia. Ito ang unang konkretong konektasyon sa pagitan ng dalawang babae na di umano'y mga hindi kakilala. Doon nila kinuha ang espesyal na deputy na si Anthony Carver, ang digital forensics administrator para sa Potawatomi County Sheriff's Office. Nagboluntaryo si Carver para sa posisyon sa halagang $1 kada taon bago siya tinanggap ng full-time. Kalaunan ay mag-donate siya ng humigit kumulang 3,000 oras sa kasong ito. Maging ipinagpaliban pa ang sarili niyang operasyon sa utak upang maipagpatuloy ang investigasyon. Sinimula ni Carver na suriin ang mga download ng telepono noong 2013 na hindi kailanman nasuri ng maayos. Agad-agad na ituro ni Tony na si Liz ay nagpapanggap bilang si Carrie. Sabi ni Doty kalaunan. Ngunit hindi sinabi sa kanila ng ebidensya kung ano ang nangyari kay Carrie o kung nasaan siya. Sa pagitan ng 2012 at 2015, mahusay na naitago ni Liz ang kanyang electronic trail. Nang makuha namin ang kaso, natutunan ni Liz kung paano maging mas mahusay at mas mahusay sa pagtatago ng kanyang trail. Sabi ni Carver. Halimbawa, gumagamit siya ng isang website na nagpapahintulot sa kanya na magpadala ng mga email at text message sa isang partikular na araw at oras kapag kasama niya si Dave. Pareho silang nakatanggap ng mga mensahe ng sabay mula kay Carrie. Hindi nila pinaghihinalaan na ang babaeng nakaupo sa tabi ni Dave ang nagpapadala sa kanila. Natuklasan din ni Carver na si Liz ay nag-set up ng mahigit 200 peking email address, lahat ay may mga baryasyon ng pangalan ni Carr. Natuklasan niya ang mga larawan sa telepono ni Liz na kinunan humigit kumulang 1 buwan bago mabawi ng pulisya ang sasakyan ni Guy. Alam ni Liz kung nasaan ang sasakyan bago pa man gawin ito ng mga tagapagpatupad ng batas. Gumawa si Carver ng custom na software upang suriin ang mga terabyte ng data. Iniscan niya ang metadata at binura ang mga file ng may masusing katumpakan. Ang kakayahang masubaybayan ang isang e-address sa isang lugar na talagang pinaghihigaan ni Liz ay parang
Paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami, anya. Pero nagawa niya. Libo-libong email na nagbabantaang. Tumunto ng direkta pabalik sa mga tirahan ni Liz, kabilang ang bahay na kalaunan ay nasunog. Itinugma rin ng mga investigador ang mahiwagang fingerprint na natagpuan sa cots ni Curry noong 2013 kay Liz Golia. Noong ika-negatibo 4 ng Disyembre 2015, kusang pumasok si Liz sa opisina ng sheriff. Nagsampa siya ng reklamo ng harassment laban kay Emma Flora. Kusang loob niyang pinayagan ang mga investigador na i-download ang mga nilalaman ng kanyang telepono. Ito ang pangalawang beses na ginawa nila ito. Ngunit sa pagkakataong ito alam na alam nila kung ano ang kanilang hinahanap. Kinabukasan, binaril ni Liz ang sarili sa hita sa Big Lake Park. Inaangkin niya na inatake siya ni Flora gamit ang ninakaw na siyam Inab Smith at Wesson ni Dave. Maginhawa ang tiempo. Iniulat niya ang pagkawala ng baril noong nakaraang araw. Bago, agad na pinaghihinalaan ng pulisya ang pagsasakdal sa sarili. Ngunit nagkunwari ang mga investigador na naniniwala sa kwento ni Liz. Hiniling nila sa kanya na tulungan silang hulihin si Flora sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ebidensyang nagpaparatang nakuha ni Liz ang pain. Sa sumunod na taon, mula Disyembre 2015 hanggang 2016 na, nagpadala si Liz ng 13 email na umano'y mula kay Flora na umaamin sa pagpatay kay Cree. Ang mga email ay naglalaman ng mga detalyeng tanging ang pumatay lamang ang makakaalam. Inilarawan nila si Carrie na sinaksak ng 3 o 4 na beses, na siya ay sinaksak sa sarili niyang sasakyan, na ang kanyang katawan ay binalot at sinunog, na ito ay itinapon sa mga basurahan, at ang pinakamahalaga, binanggit sa mga email ang isang ginyang tatoo sa kaliwang balakang ni Carrie. Ang detalyeng ito ay hindi kailanman isiniwalat sa publiko. Ito ay isang tatoo na tugmang nakuha ni Carrie, kasama ang kanyang dating asawa noong 2009. Tanging ang isang taong nakakita sa bangkay ni Carr ang makakaalam tungkol dito. Sinubaybayan ng mga investigador ang lahat ng 13 email ng pag-amin pabalik sa mga aparato ni Liz. Mayroon silang ebidensyang kailangan nila para sa isang pag-aresto, ngunit wala pa rin silang bangkay. Wala pa rin silang baril na nakakabit. Noong 2016 na, may naalala si Dave. Mayroon siyang lumang tablet na pagmamay-ari niya simula pa noong 2012. Na-access ito ni Liz noong sila ay magkarelasyon. Ibinigay niya ito sa mga investigador. Noong Pebrero 2017, iniscan ni Carver ang libu-libong tinanggal na thumbnail sa isang micro-SD memory card na natagpuan sa tablet. Ang card ay nasa telepono ni Liz noong naglaho si Carrie. At pagkatapos ay natagpuan niya ang mga ito. Isang larawan ng paa ng isang patay. Sa ibabaw ng paa ay may tatoo, isang karakter na tsino. Kinumpirma ni Nancy na ito ang eksaktong tatoo. Sa kaliwang paa ni Carrie, ang simbolo ng ina. Natukoy ng isang medical examiner na ang paa ay pag-aari ng isang namatay. Mayroon din isang larawan ng hita ng isang patay. Napagtanto ko na pinatay ni Liz Golia ang ama ni Carrie at kinukuhanan niya ng litrato ang katawan nito, si Carve. Anya. Kalaunan ay ilalarawan ng mga taga-usig ang mga ito bilang mga larawan ng tropeo, na nagpapaalala sa mga kasuklam-suklam na gawain na parang ito ay isang uri ng tagumpay. Pagkatapos ay nagsagawa ang mga investigador ng ikatlong paghahalughog sa sasakyan ni E. Sa pagkakataong ito ay tinanggal nila ng buo ang tela ng upuan. Natagpuang nababad ang dugo ni E. sa foam ng upuan ng pasahero. Ipinakita ng pagsusuri ng FBI na ang posibilidad na ito ay dugo ng ibang tao ay isa sa 100 bilyon. Mayroon silang mga baril na umuusok. Noong ika-negatibo 22 ng Disyembre 2016 na mahigit 4 na taon matapos ang pagpatay kay Carr, si Liz Golia ay
Naaresto sa kanyang tahanan sa Persia, Iowa. Kinasuhan siya ng pagpatay sa unang pagkakataon at panununog sa pangalawang pagkakataon. Ang kanyang piyansa ay itinakda sa hindi pangkaraniwang $5 milyon. Pagkalipas ng isang buwan, iwinaksi ni Liz ang kanyang karapatan sa isang paglilitis sa hurado. Kalaunan ay ipinaliwanag ng kanyang abogado sa depensa ang pangangatwiran. Iwinaksi namin ang paglilitis sa hurado upang isulong ito upang masubukan ko ang kasong ito sana bago pa sila makahanap ng bangkay. Sinabi niya na ito ay isang kalkuladong sugal na magbabalik sa kamangha-manghang resulta. Nagsimula ang paglilitis noong ika-negatibo 1-0 ng Mayo 2017. Ito ay tumagal ng 1-0 araw. Nagpatotoo si Anthony Carver sa loob ng 3 araw. Tungkol sa digital forensics. Nagpatotoo si Dave Kruer na binasa ang isang bahagi lamang ng 12,000 email na kanyang natanggap. Nagpatotoo si Nancy Rainey tungkol sa mga totoo at mga mensahe ng kanyang anak. Walang tinawag na mga saksi ang depensa na nakatuon sa kawalan ng katawan, armas at mga saksi. Ngunit ang prosekusyon ay bumuo ng isang napakalaking kaso. Gumugol siya ng mga taon sa pagpapahirap sa maraming buhay, paggawa ng sapot ng panlilinlang upang mapanatiling buhay si Carrie upang hindi siya mahuli. Sabi ni Prosecutor Brenda Biddle. Pagkalipas ng 14 na araw, 00:00 ng umaga, ibinigay ni Hukom Timothy Burns ang kanyang hatol. Hindi kusang nawala sa mundo ang ama ni Carrie. Nakalulungkot niyang sinabi na siya ay pinatay. Natuklasan ng korte na walang pag-aalinlangan na sadyang pinatay ng akusado si Carava nang may sinasadya at pinagplanuhang mali siya. Nagkasala sa parehong kaso. Unang pagpatay, pangalawang degree na panununog. Sumabog ang korte sa malalakas na hiyawan at palakpakan. Napaluha si Nancy Rainey. Nabawi na niya ang kanyang pangalan, sabi ni Nancy. Hindi ito nadungisan. Mahal niya ang buhay. Sana lang ay nagkaroon pa siya nang higit pa rito. Si Liz Golia ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol, kasama ang 18 hanggang 20 taon para sa panununog. Hindi na kailanman nakuha ang bangkay ni Yi. Ang kanyang anak na si Maxwell Favre ay nagtapos sa Iowa State University noong 2021 na may degree sa software engineering. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang application developer na nagbibigay pugay sa pamana ng kanyang ina. Sa teknolohiya, itinatag ng 3 investigador ang Carrie Farah Memorial Scholarship Fund noong Mayo 2019 na sumusuporta sa mga mag-aaral ng Information Technology sa Iowa Western Community College. Ang pondo ay nagbibigay ng $2,000 taunang mga scholarship sa loob ng halos 4 na taon. Naniniwala ang mundo na si Carrie Father ay isang mapanganib na stalker. Ang katotohanan ay kabaligtaran. Nabawi niya ang kanyang pangalan at ang kanyang pamana ay nabubuhay.